The phone doesn't stop ringing. Hello? Ano po ang inyong reaksyon sa pagkaka-aresto na po ng dating Pangulo ng ICC? Ang una ko pong naging pahayag ay tunay na hindi natutulog ang Diyos. Desde hace años, el sacerdote Flaví Villanueva busca encarcelar a uno de los hombres más peligrosos y poderosos de Asia, el antiguo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. El 11 de marzo de 2025, la perseverancia del sacerdote se vio finalmente recompensada. Duterte fue detenido. We have fought a president in the person of Rodrigo Duterte for 9 years. Today we experience a triumph over evil. Ano? Hindi may mag-flight pa din. Dili, si Duterte man. Dili na magdugay diri. Dili na magdugay. Lagi pa din, magkahilak, buwis kalipay pa din ba? Yeah, kahilak sa kalipay. This is a video of Duterte coming out of the airport, and I believe the warrant is now being issued against him by Interpol people. It's a dream come true. Nightmare ends, a new day begins. Pero ¿qué razón tiene un sacerdote para ser opositor del presidente? Volvamos atrás. Todo empezó en 2016, tras la elección de Rodrigo Duterte como presidente. Ya durante sus primeros meses como presidente, Manila amanecía cada día con cadáveres en sus calles. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Según cifras oficiales de la policía, durante sus 6 años de mandato murieron más de 6.200 acusados en operaciones antidroga. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que la cifra real podría ascender a 30.000. El padre Flaví ha estado recopilando pruebas todos estos años. Investiga con determinación a Duterte por iniciativa propia, oculta a testigos y exhuma a víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Esta mañana ordena abrir la tumba de un joven de 26 años, abatido por escuadrones de la muerte en un barrio marginal. All of those that we have exhumed were part of the war on drugs of the Duterte regime, where they were killed point blank, if not deliberately shot, helplessly. Sino tong namatay na to? Anak ko po. Anong kwento? Anong pangalan ni Jekri, yung pangalan sa naman. Ano? Jekri. Jekri. Paano binaril? Sa ulo yun lahat ang tama eh. Ilan ang tama sa ulo? 6 ata yun. 6? Oo, yung isa hindi. Pagpalain ka, Jekri, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Okay? Pwede na po. May body bag, ano? Antayin na natin paghugot, ha? Meron po. Meron. May body bag tayo. May body bag. Nasa sila rin? Wala po namin para ma-represent. Hello. Mabalingan ka na. Hindi yan. Sa baba na. Sa baba. Okay na? Tapa. Yan pa, oh. Meron pa? Teka, hindi nyo nabuka eh. Latag na. Tahimik na yan. Kasi hindi na manganganib ang kanyang...
delivering the bones that we exhumed to Dr. Raquel Fortun, we're hoping that a new angle to the story, how they were killed, could arise. La doctora Raquel Fortun es una de las dos únicas forenses en Filipinas. Es la aliada más importante de Villanueva. Ya ha colaborado con él en la exhumación de 113 cadáveres. Like for instance, this appears to be an entry wound, but it's at the back of the head. Okay? And that appears to be exit, so the trajectory is like that. So he was shot at the back of the head. There are crazy instances where the death certificate actually states there some natural cause. But clearly, the decedent was shot. Como en el caso del obrero Constantino de Juan, que estaba bajo sospecha de consumir metanfetamina. Durante una redada, la policía le disparó en su casa. Dejó una esposa y 7 hijos. Su caso llegó hasta la Corte Penal Internacional. Interesado po yung ICC sa kaso namin sa nangyari po sa pagpatay ng asawa ko. Dahil may death certificate po kami na 2 po ang lumabas sa kanya. Ito po, yung nakalagay po dito, 3 bullets, gunshot. Ito po yung hypertension po. Yun nga po yung pinagtakhan ko nga rin po. Isa po kami nakapangalan po sa ICC. Pero ang naging witness po nun yung anak ko. Si Christine, nakita niya yung pangyayari na yun kasi nasa loob siya ng bahay namin. Willing po ako mag-testify kung ano po, kung wala pong mangyayaring masama sa pamilya ko. Takot ako kasi may nawala ng miyembro sa pamilya ko. Tapos po nun, nagluluto na po si Papa. Kasi po birthday po niya ni Joe. Tapos yun, may bigla nang umanang nagsidatingan ng mga lalaki. Tapos may mga barel. Tapos ako po, hinawakan ko po niya si Papa. Niyakap ko po ng mahigpit. Tapos hinawakan po ako ng pulis. Tapos po din sa may pinilit ipalabas po. Tapos yun, narinig ko po si Papa nagmamakaawa. Nagpuputukan na yun. Tapos nakita ko mga kapatid ko, nagsisiyakan na. Dito siya nakaupo nun. Tapos dito rin siya yung nakadapa nun. Tapos dito rin siya yung nawalan siya ng buhay. Dito po yung po yung bala niya. Yung pinaril po siya. Kaya parang po sa amin na ang hirap po na mawalan ng magulang. Nakakaiyak. Naiyak na naman ako. Los métodos de Duterte, utilizados en todo el país, ya habían sido probados y perfeccionados en Davao, ciudad con 2 millones de habitantes, donde gobernó más de 22 años entre 1988 y 2016. Más de 1000 personas fueron asesinadas por sus escuadrones de la muerte. Una de las personas que entonces mataba para Duterte es el testigo más importante de Villanueva. The ICC have already considered him as a material witness, except that he has to show himself
on their doorsteps, which is something that's taking time to accomplish. Ay. Tao po! Tao po! Unsa mana! Unsa mana! Unsa na? Ha? Okay na, Father. Wala nang... Wala na. Lagdat? Wala na. Yung ano, last ano niya pa. Linggo pa yun. Basta. Ano nangyayang, Father? Ha? Ang gusto na ako, Father, matubang na ako sa ICC. Mura na ako ikagarantiya sa imong mga dili na bisig, bitayon ba ko, dili na mausog. Dili na matuis ang akong kuan, Father. Ang akong desisyon. Mura na akong desisyon. Desde hace 6 años, Villanueva esconde a su testigo clave en una casa de seguridad a las afueras de Manila. Pangita sa ako, kaya gusto nila mapatay ko nila, ma'am. Sa ako, nga gusto nila akong patyon, kaya nahadlok sila nga mabulgar ang mga panghitabo nga pagpatay namo og tao sa Davao City. Ang among ginapatay para sa anang drug pusher, user, hold-upper, snatching, kana ang among ginapamatay, rapist, mo na order niya nga pamatyon, official, ma'am. So ang nakabalo lang, si Mayor Duterte lang mismo ang nakabalo lang kay siya man ang nag-order. So igo lang nimo lakaw, miskig adlaw, gabi, lain ang gikidnap namo, ma'am, lain ang gichap-chap, lain ang gilabay sa dagatay, siguro hindi na natin palakihin, hindi lang kwintahan. Pinaka maliit na patay ko is 50 katao. Sa personal ko nga siya mismo. Kang Mayor Duterte, ma'am, nang ako nahitabuan nga nakita gyud nako personal nga nakita nako nga nagpatay siya tao 8 ka bisis. En una carpeta guarda documentos y credenciales que demuestran que trabajó para el entonces alcalde Duterte. ID nako na diri sa nagtrabaho ko sa City Hall. Na diri. ID na ako ni sa VIP security. Issue ni Mayor Duterte sa City Hall. Mga pangalan, ma'am. Ang gipamatay na mo mga tao ni Nograles. Wala ko ka-eskwela, dili ko kabasa, pero gipasulat ko lang sa akong asawa, tanan, ang kutob sa akong na balaan, ma'am. Miski wala ko'y grado, dili ko makabasa, mangmang ko, pero gusto ko na ako, ma'am, matagaan ako ang mga tao nga nangamatay o justisya, ma'am. Kay dili man ang mga manok nga gipampatay namo, ma'am. Ano nga, Pader? Tabang nimo sa ko, Pader. Okay. Pader. Además de ejecutores como Edgar Matobato, son principalmente las propias víctimas quienes proporcionan información crucial. En las afueras de Manila vive un hombre que se hace llamar Lazarus. La noche del 13 de septiembre de 2016, mientras este conductor de bicitaxis esperaba a un cliente, unos policías lo atacaron por sospecha de tráfico de drogas. Lo llevaron a una calle oscura e hicieron justicia por su cuenta. Yung time na po nakadapa po ako, 1 oras po ako nagpanggap na patay. Kasi pag malapit sila, hindi po ako huminga, hindi pa pwede nila makitang gumagalaw. Babarilin na po kasi ako nun. 1 oras po itong tinis ko. Hanggang sa, ano po, kapag nakikita ko po ito, na ano po yung, bumabalik po yung yung time na to, yung hindi ko po ma-describe yung takot po naramdaman ko yung time na yun.
Ito po yung unang tama ko. Ito po. Yung unang tama ko, nakadikit po yung baril. Sabay, ang sumunod, tinakpan ko na po yung ulo ko. Ito muna po yung mga tumama na po. The police. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ito po yung pinakahuling tama eh. Ramdam na ramdam ko po dahil nabali po yung... El padre Villanueva quiere convencer a Lazarus para que testifique contra los policías. Por eso le ha invitado a presenciar una exhumación. Right, thank you. Ito na, ito muna ang gamitin ko. Thank you. Tatlong bala po yung nasa lag ko eh. At tingin mo, bakit pinahintulutan masangga May plano po siguro sa akin. ang Diyos? Linisan ko lang muna, Father. Ay, mga bato-bato, sige. Malinis, boss? Wala na? Sira zipper nyo, oh. Baka may nahulog dyan. Nakakilabot ko po, nakakilabot ko. Kasi may mga tama po yung ano. Nakikita ko po yung mga tama sa ulo. May hagdanan yung bahay niya. Tinitignan ko po. Pababa na siya. Naisip ko po na parang isa katulad po yung sa akin. Na parang ganito rin sana yung nangyari sa akin. Ganun po. Mas lalo po akong ginanaan po sa paglaro. Willing mag-testify na sa witness po. Pero Lazarus aún vive con un miedo constante a los policías que le quisieron matar. Opo, hanggang ngayon po, nasa preso pa rin po sila. Naka-duty pa rin po. Takot, kasi baka bigla daw, pagbabarilin po ako. Tapos kung nasan man ako, matadamay po yung nando dun. Ayun po. Kaya talagang galit na galit po ako sa ano. Matobato, el testigo clave, también recibe amenazas de muerte. Para testificar debe entrar en el programa de protección de testigos de la Corte Penal. Desde hace meses, Villanueva prepara su fuga al extranjero. Hoy, la espera llega a su fin. After a long hide and seek us to bring witness one out of his cave and travel to a foreign country to meet his lawyers who are representing the International Criminal Court. His testimony is momentous and even a game changer. Could be substantial enough to assist in issuing a warrant for the mass murderer, former President Rodrigo Duterte. Antes de que Matobato abandone Filipinas con Villanueva y entre en el programa de protección de testigos de la CPI, Villanueva ha organizado, a petición suya, un encuentro con familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Sa pagpapakilala niya ay hihingi siya ng tawad sa mga nagawa niya nung nakaraan. Nanganganib din ang buhay niya, no? So baka makatulong isang tapik o isang yakap na mahigpit para magpalakas ang loob niya. Ganon din siya sa inyo. Ha? Okay? Sige, okay ba yan? Ano yung hawak mo? Ito mahal na berhen. Napulot ko ito sa basurahan. Parang, yan ang nagproprotekta sa buhay ko. Na ako yung mga kaibigan na
gustong pakilala sa'yo. Kung ano ang mensahe na gusto mong sabihin sa kanila, pwede mong isulti. Siya si Laila, tapos Cheryl, tsaka si... Pasok, lapit kayo. Lapit. Tsaka si Arlene, ano? Kaibigan natin. Alam mo naman yung si Tete, marami inuutos yan. Mag-alanganin man ang buhay mo. At kasama mo rin kami, na sana umaasa kami, nakatulong ka namin na bigay mo yun at sabihin mo yung katotohanan. Pwede tayo magkapit kamay kaya? Panginoon ng buhay, Panginoon ng katarungan, ikaw ang nagpapasya kung sino ang tatayo, mabubuwal sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Okay. Okay. Basta ito lang isasalita ko sa kanila, Father. Okay na, okay na. Nasalita muna ako. Talaga, ang mga polis, ginamit talaga ni Duterte. Yan ang mga kriminal sa atin dito. I will have to cut this. There had been some very, very sensitive things mentioned that should not come out. At least not at this point of time. Please, for the safety of everybody, it went a little beyond than what should be. I did not expect. Kung ano man na nadinig natin, walang sarili niyo muna, Hindi, kumbaga, hindi naganap ang pangyayaring ito. Lalong higit sa mga kapitbahay kung kanino man. ¿Ha? Okay. Esa misma noche, Matobato se marcha de Filipinas. Abandona el país con una nueva identidad, otro nombre. Y como profesión, el sicario ha escogido la jardinería. Flavie Villanueva le acompaña en su camino hacia su nueva vida. Ako, nagpapasalamat ako sa nagtulong sa akin ng mga pare. Number 1, si Father Flavie. Sila ang tumulong sa akin, ma'am. Sila ang sumanggip sa aking buhay. Oo, delikado sila, pero nakataya ang ilang kinabuhi sa kuha, ma'am. Unos meses más tarde detienen a Duterte en el aeropuerto de Manila y lo extraditan a La Haya. Este deseo largamente esperado se hace realidad para Flavie. This is a day that no one believed would come in this lifetime. I believe that the humble work that we did in caring for Edgar could have contributed to this day. The testimony of Edgar actually is something critical. I salute the guy. Ha comenzado el proceso de revisión de la guerra contra el narcotráfico. Finalmente, las víctimas tienen la esperanza de obtener justicia, aunque ya sea tarde para ellas.